Ayan, good morning po mga kabuntis! Midwife Tara here, yes! Ako ulit, again and again and again. Okay mga kabuntis, pasensya naman na, napapatawa na naman ako, okay? Mga kabuntis, may tanong po ako sa inyo. Sagutin niyo po ito sa inyong isipan or dito po, mag-type po kayo sa comment section ay okay sa akin, no? So, wag po kayo mahiya. Gawin niyo po yan kung ano pong gusto po ninyo, okay? Okay. Mga kabuntis, paano po ang posisyon po ninyo sa pagtulog? Ay, may issue na naman tayo sa pagtulog, pati pagtulog, no? Magpapahinga na nga laang ay may issue. Paano, Ate Teray? Okay, mga kabuntis, kung ikaw po ay natutulog ng ganito, yan, ay wag mo ipagpatuloy. Lalo na kapag ikaw nasa second or third trimester. No? Tapos, magrereklamo kayo sa akin, na magbibigay kayo sa akin ng concern. Sabihin niyo po, Ate Tere, okay naman laboratory ko. Bakit po parang pagising ko po'y pagod na ako at para ako nanghihina? No? Ang bilis? Okay. Ganito po kasi yan mga kabuntis. Explain ko po yon. No? Makinig po kayo. Hihinay-hinayin ko po. Okay. Pag kayo po ay natutulog na nakatihaya, may lumalaki po kasi tayong matres. Kasi buntis kayo. Doon sa matres po ninyo, nandoon po si baby. Tama. Lumalaki din po yon, di ba ga? Ngayon, mahiga kayo na nakatihaya. May naiipit po diyan na ugat. No. Yung ugat po na yon, dinadaluyan po ng dugo. Yung dugo po na yon, nagsisirculate po sa ating katawan. Kung yan po'y naiipit, edi parang hindi po makakadaloy ng maayos. Hindi po makakacirculate na maayos. Hindi po makakapagdala ng oxygen sa ating katawan. Ng sustansya sa ating katawan. Importante po na makadaloy ito ng maayos. Para maganda po ang ating pong kondisyon sa paggising, sa ating ginagawa sa maghapon. No? At yun pa ay makakatulong dahil tama ang iyo pong pagtulog. No? Tama yung iyong posisyon sa pagtulog. Ay Ate Tere, doon ako komportable. Oo nga, doon ka komportable. Pero tingin mo ba tama? Kung yan pong mga discomfort po na yan ay nararanasan mo po, kahit ikaw ay komportable sa iyong pagtulog, wag na wag po ninyong gagawin. No? Kasi po ito po ay pwedeng maka-apekto sa iyo at sa iyong batang dinadala, ay dalawa pa naman kayo nagdidemand ng oxygen, no? Ng sustansya sa katawan. Okay. Ay ano po yung pinaka-best position, Ate Tere? Ang pinaka-best position ay matulog ka na nakahiga sa kaliwa mong bahagi. Sa left side ha. Para makadaloy ng maayos ang inyo pong dugo sa inyong katawan. Okay? Yun po talaga ang pinaka-best position. Katulad po nito. Yan, yan. So, mga kabuntis ha, hindi ko naman po sinasabi bumili kayo ng mahabang unan. Pwede po dalawang unan. Isa sa hita at pwede dun sa inyong yakap-yakap, no? Para komportable po kayo. Magdamag po ba ito? Abay, syempre, lumipat ka naman sa kanan, pero babalik ka ulit sa kaliwa. No? So, yun lang po kasi mga ngalay po kayo pag hindi nyo po ginawa na mag-iba ng posisyon. Pero wag niyo pong gagawin ang nakatihaya. No? Saglit na saglit lamang po ang papunta sa kanan. And then, kaliwa ulit. Ayan ha, ulit-ulit na ako. Baka hindi niyo pa rin naiintindihan. Okay? So, yun lang po muna. And I hope na nakatulong tong video po na ito sa inyo po. No? At magkita po ulit tayo sa susunod po na video po na ito. No? So, sa susunod na video. No? Paki-share po, paki-like, and then paki-comment kung gusto po ninyo. Feel free, no? Wala pong sapilitan yan. Okay? So, dyan po muna kayo. Bye-bye!